Naglibot-libot nga ako dyan sa paligid ng bahay at nakakita ko ng iba't ibang klase ng mga prutas. Maaga nga pala akong gumising dyan kasi akala ko may pasok sa eskwelahan ang mga bata, yung pala ay kanselado na. Kaya nag-almusal na lang kami ng asawa ko. Habang nag-aalmusal nga kami dyan ay napapaisip siyang kumuha ng ubod ng nyug para gawing lumpia dahil namimiss na daw niya ang lasa nito. Hindi nga ako kontento sa almusal kong tinapay at kape kaya nagkanin ako. Umalis na nga pala dyan ang asawa ko upang kumuha ng ubod ng nyug. Habang nag-aantay ako sa kanya ay napaisip ako na mag-ikot-ikot dito sa paligid ng bahay. Para nga hindi ako mainip sa pag-aantay sa asawa ko ay naglinis muna ako dyan ng paligid. Sabi nga ng ibang nagbablog na nakatira sa probinsya, pag dito ka nga daw nakatira sa probinsya ay libre ka na nga daw sa ulamin basta't masipag ka nga lang daw magtanim. Ay pati nga daw mga prutas ay fresh na fresh mo nang makakain. Kaya nga naglibot-libot ako dito sa paligid ng bahay at nakita ko nga itong bayabas. Dali-dali ko nga itong tinignan kung may hinog. Kaso nalungkot ako kasi ang sabi sa akin ay lipas na daw ang bunga ng bayabas kaya mga bubot na lang ang nakita ko. Nag-ikot-ikot pa nga ako at nakita ko tong puno ng kakao na hitik sa bunga. Dali-dali ko nga tinawag dyan ng mga anak ko para kumuha ng bunga dahil meron nga lang dito na mababa. O diba may patalon-talon pa ako dyan halos abot kamay ko lang naman siya. Yung bunga. Che, harot po bakla ah. Wow, sarap niyan. Nga. Nga. Ayoko maasim. Asin. Ako rin. Lululokin na. Huwag mo lulunukin ha. Putot ko ah. Maasim daw, ayaw daw, pero kumain pa rin. Haha, nag-iinarte pa tong batang to eh. Umikot pa nga ako dyan sa paligid ng bahay at nakita ko nga tong bunga ng guyabano, nag-iisa. Siguro ang sadsad ng buhay niya, kasi nag-iisa lang siya. Char, walang ganun bakla. Natsempuhan pa nga namin, nakakita kami ng tuko. Pinagbalat pa nga ako dyan ng biyanan ko ng nyug dahil hindi nga ako maalam kung paano gawin. Ang sabi ko nga sa kanya ay ako na nga lang ang magkakayod. First time ko nga palang magkakayod ng mano-mano dahil doon sa Maynila ay bukod sa libre na ang kayod, libre pa ang piga. Ang pinagkaiba nga lang nila ay dito sa probinsya ay libre nga lang ito, pero doon sa Maynila ay may bayad. O diba, nagpakit pa si bakla. Nagbalat na nga rin pala ako ng pinya dyan kasi baka malipasan na naman ito at hindi na naman ito mapakinabangan. Kung sa mga taga rito ay hindi sila nanghihinayang na babulok ang mga prutas, doon sa Maynila ay hinayang na hinayang ka dahil anong mahal ng mga ito. O diba, sinasagad ko na yung kain ko dyan. Bakla nang hihinayang kasi ako dahil doon sa Maynila anong mahal ng mga prutas. Bukod sa hindi na nga fresh, yung tipong malapit na nga mabulok, binebenta pa rin nila. Sana all mga marites nagtitipon-tipon. May nakita pa nga akong pinya dito sa likod ng bahay. Hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood.